Napakibit-balikat na lamang ako nang mawala siya sa paningin ko. Ibinalik ko ang atensyon ko sa harapan ko. Ano, let's go? Pag-aalok niya ulit. Inilingan ko na lang siya dahil hindi ako mabilis magtiwala sa mga tao. Hindi pa kita kilala, sir. Sorry. Pagpapaumanhin ko sa kanilang pasan na siya, pero hinarangan pa rin ako kaya napahinto na lang ako sa paglalakad. Ihahatid lang naman ganda eh. Saka kilala ko ni Kevin. Ang boss mo, pinsan ko yon. So don't worry. By the way, my name is Carlo. Inilahat niya sa akin ng kamay niya na siyang tiningnan ko lang. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba yun o hindi. Pero wala naman sigurong masama. At ikabahala dahil pinsan niya naman pala si Kevin. Kayla po, sir. Pagpapakilala ko sa kanya at tinanggap ang nakalahad niyang kamay. So ano, tara na? Pag-aaya niya sa akin. Wag na po, sir. Nakakahiya. Pagtanggi ko sa kanya. Walang nakakahiya. Let's go. Kahit na nag-aalinlangan, sumama na lang ako sa kanya dahil baka gabihin pa ako sa uwi dahil sa pagtanggi ko sa paghahatid niya. Pinag-overtime ka ng boss mo pero hindi ka man lang hinatid? Napaka-gentleman talaga ng pinsan ko ngayon. Pagbasag niya sa gitna ng katahimikan sa loob ng kotse niya. Okay lang naman po yun, sir. Kasama yun sa kontrata. Saka wala siyang sinabi na hatid sundo niya ako, pero bayad ang bawat overtime ko. Sabi ko dito, kita ko naman sa mukha niya ang pagngisi niya dahil doon. Well, sa lahat ng naging secretary ni Kevin, mukhang ikaw lang kakaiba sa kanila. Sinulyapan ko lang siya at ibinalik ang atensyon sa harapan ko. Wala naman akong pakaalam kung anong klaseng secretary meron siya dati at kung anong klaseng secretary ako sa kanya. Sa gilid na lang po, sir. Sabi ko sa kanya at dahan-dahan niyang ipinuwesto sa gilid ang kotse niya. Tinanggal ko na ang seatbelt ko saka nagpaalam. Maraming salamat sa paghahatid, sir. Sabi ko dito, saka isinarado ang pintuan niya pero pansin ko ang pagbaba ng bintana nito. Walang anuman, basta para sa'yo. Sabay kindat niya sa akin at pinaandar na ang kotse. Napataas na lang ang kilay ko dahil doon. Mukhang babaerong isang yun ah. Good morning, Mrs. Evangelista. Bati ko sa kanya na makasalubong ko siya. Siya nga pala, Kayla. Yung mga papel na binigay ko sa iyo kahapon, binigay mo ba kay sir? Tanong niya sa akin. At ang binabanggit niyang papel ang kailangang reviewin ni Sir Kevin. Opo, Mrs. Evangelista. Paki-remind mo sa kanya baka nakalimutan niya. Kailangan na kasi yun ngayon. Tinanguan ko na lang si Mrs. Evangelista at dumiretso na ako sa office ni Sir. Inislide ko na ang ID ko sa pintuan ng office ni Sir Clyde, saka pumasok. Naabutan ko naman ang opisina niyang walang katao-tao. Baka wala pa si Sir Kevin. Kinuha ko na lang ang white folder kung saan nakalagay ang mga schedule ni Sir Kevin. May meeting siya ngayon with the board of directors at lunch kasama ng mga president ng ibang kumpanya. Kung alas 9 ang meeting niya hanggang 11, tapos lunch kasama ng mga president, paano niya marireview ang mga papel na binigay ko kahapon? Na-review niya kaya sa bahay niya? Tumayo ako sa upuan at tinungo ang lamesa ni Sir. Patay, wala pang pirma lahat. Sambit ko na lamang na makita at buklatin ko mga papel na binigay sa akin ni Mrs. Evangelista. What are you doing? Napatalo na lang ako sa kinilalagyan ko nang marinig ko ang baritonong boses ni Sir. Pasensya na po, Sir. Pinapaalala nga po pala ni Mrs. Evangelista na kailangan raw po ngayong araw ang mga papel na to. Saka ko ipinakita sa kanyang hawak kong mga papel. Hindi siya nagsalita at diretso siyang pumunta ng swivel chair. Let me see. Ani nito at binigay ko sa kanya ang mga hawak kong papel. Napakalamig talaga. Anong gagawin ko dito, sir?
Tanong ko nang iabot niya sa akin ng kakabigay ko lang ng mga papel. Gusto kong ikaw mag-review niyan and sign it in my behalf. Naku sir, baka po hindi sang-ayon sa inyong mapirmahan ko. Pagtatanggi ko dahil may takot at kaba akong nararamdaman. No, just read it. Alam kong BSBA ang kinuha mo, kaya alam kong may alam ka about sa mga ganyan. Minor lang yan. Hindi ko naman pinapaubaya sa iba kung major. Medyo mahaba nitong sabi. Kahit na nag-aalinlangan ako, ay kinuha ko ng mga papel at umupo sa upuan ko. Inumpisahan ko na itong binasa at tungkol pala to sa mga kagamitan na balak palitan ng kumpanya. Sinabi rin dito ang mga dahilan kung bakit kailangan ng palitan. Kung may pruweba naman pala sila, edi sang-ayunan na lang natin. Dahil ang mga trabahador naman ang kawawa kapag nagtitiis sila sa mga equipment na may mga sira na. Habang pinipirmahan ko ay rinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Kinuha ko ito sa ibabaw ng mesa ko at binasang notification na nag-pop up doon. Meeting with the Board of Directors. Basa ko sa reminders ko. Nilingon ko si Sir at kita ko ang focus niyang atensyon sa mga papel na nasa table niya. Excuse me, sir? Agaw atensyon ko sa kanya pero sinagot niya lang ako ng May meeting po kayo ngayon with the Board of Directors. Paalala ko rito at sinipat niya naman ang relo niya. 9 o'clock, right? Paninigurado niya sa oras ng meeting niya. Yes, sir. Okay. Just give me more 10 minutes. Anito. Siguro 5 minutes before the meeting siya pupunta. 8:45 pa lang naman kasi. Pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko at inaprobahan ko lahat. Pansin ko ang pagtayo ni Sir Kevin pagkalipas ng ilang minuto. Hindi naman na ito nagsalita at diretsyong lumabas ng office niya. Kwinenta ko na lang kung ilang total ang aabutin ng bawat equipment na bibilhin. Last naman na ito tapos ipapapirma ko na lang sa kanya yung total ng gastos kung approve ba siya sa halagang ilalabas ng kumpanya niya. Kung ito na lang ang gagawin ko kung ganun, maghihintay pa ako ng ilang oras niya dito sa office niya para papirmahan ang huling papel. Matyaga na lang ako naghintay sa kanya dito sa office niya at ginugol na lang ang oras ko para magbasa-basa tungkol sa business at manood para kahit papaano ay may alam ako. Baka dumating yung oras na ipaubayan na rin sa akin ni Sir yung mga papel na kailangan niyang pag-aralan bago aprubahan at least may alam na ako. Lumipas ang ilang oras at napatingin na lang ako sa pintuan na bumukas ito at iluwas si Sir Kevin mula doon. Siya nga pala sir, ito po yung kailangan niyong aprubahan. Sabi ko sa kanya na makaupo na siya sa upuan niya. Niluwagan niya na muna ang necktie niya bago kinuha sa akin ang papel. 100,000. Basa niya sa total ng mga equipment na kailangan bilhin. Kinuha niya na ang ballpen niya at mabilis na pinirmahan to, saka iniabot sa akin. Salamat po sir. Kinuha ko na sa table ko ang iba pang mga papel na kailangan ko nang ibigay kay Mrs. Evangelista. Siya nga po pala sir. May lunch po kayo with the presidents. Paalala ko sa kanya bago lumabas ng office niya at pinuntahan na si Mrs. Evangelista. Ito na po yung mga papel, Mrs. Evangelista. Iniabot ko sa kanya ang mga papel at tiningnan na maayos kung lahat ba ay may pirma. Ikaw nagpirma tama? Tanong niya sa akin na mapansin sigurong hindi pirma ni Sir Kevin ang nandon. Opo, Mrs. Evangelista, pero pinakita ko naman kay Sir Kevin. Sabi ko dito at tumango lang siya. Okay lang naman, at least siyang pumirma sa amount ng cost. Pinaalis na ako ni Mrs. Evangelista at bumalik naman ako sa office ni Sir. Pagdating ko doon, hindi ko na siya naabutan, baka pumunta na para sa lunch nila. Mabilis na lumipas ang mga oras at bumalik din agad si Sir Kevin ng 12:30 sa office niya. Ginawa ko na lang ang mga pinapagawa niya sa akin, pero natigil to na may kumatok sa pintuan niya. Good afternoon po sir.
nandito na po pala yung record of the transaction this month. Masiglang sambit ng babae. Lumapit siya sa table ni Sir at bumalik naman na ako sa upuan ko. Pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko nang magulat ako dahil sa hampas ni Sir sa lamesa niya. Sinong may gawa nito? Malamig niyang sigaw sa babaeng nagbigay sa kanya ng mga records. Ang babaeng masiglang pumasok dito ay para ng kuhol na pinukpok dahil nakayuko na ito at pansin ko ng panginginig ng katawan niya. Ako po, sir. Nanginginig niyang sambit. Napaatras ang babae at napatayo na lang ako sa kinauupuan ko nang ihagis niya sa mukha ng babae ang mga papel. Nag-aaral ka ba? Paano mas malaki pang cost kaysa income? Ano yun? Lugi tayo? Kahit na ako na nakikinig lang ay napapapikit na lang sa sigaw ni Sir Kevin. Pero hindi ko kayang makinig at manood lang. Lumapit ako sa babae at hinarap si Sir. Kumalma ka, Sir. Natatakot mo na siya. Tiningnan ako ni Sir ng mga matalim niyang tingin. And who do you think you are? Para mga alam dito? Sigaw niya rin sa akin. Itinago ko sa likod ko ang babaeng umiiyak na ngayon dahil sa galit niya. Tao rin naman siya para magkamali. Walang perpektong tao at kahit na ikaw'y nagkakamali. Estudyante pa lang siya at na-assign na mag-OJT sa kumpanya mo. Imbis na turuan mo sa pagkakamali niya, hindi at pinagalitan mo. Sigaw ko rin sa kanya. Alam ko secretary lang ako at walang karapatang pagsalitaan siya. Pero estudyante pa lang yung tao at nag-OJT. Kita ko ang pag-igting ng panga niya dahil sa mga sinabi ko. OJT? At sino nagsabi sa'yo nag-OJT pa lang siya? Humakbang ako ng isang beses patagilid para ipakita ang babaeng nakayuko sa likuran ko. Hindi mo ba nakikita ang pagkalaki-laki niyang ID at nakalagay na OJT? Hinawakan ko ang nakasabit niyang ID sa leeg niya at ipinakita kay Sir ang OJT na nakalagay doon. Sinong nag-utos sa'yo para pakialaman ang records of transaction this month? Kung kanina'y galit siya, ngayon ay mas galit na. Bring me that person kung sino nagbigay sa'yo ng task na yan. Mabilis na tumakbo ang babae palabas ng office ni Sir. Tumalikod si Sir at humarap sa bintana niya nang nakapamulsa. Mabilis ko namang pinulot isa-isa mga papel na nagkalat sa floor. Maya-maya pa ay may kumatok na sa pintuan ni Sir at binuksan ko ito. Sir, pinapatawag niyo daw po ako? Tanong ng isang ginang na nanginginig na rin ng boses. Parang lahat sila takot sa galit ni Sir Kevin. Bakit mo iniasa sa ibang trabaho mo at sa estudyante pa? Nanggagalaitin niyang sabi sa ginang. May kaedara na ito at nasa tingin ko'y nasa mid-40s na siya. Pasensya na sir, may ginagawa po kasi ako. Accounting po kasi yung kinukuha niya kaya itiniwala ko po. Sagot niya kay Sir Kevin. Ilang taon ka na nagtatrabaho dito, Mrs. Cruz? Tapos hindi mo pa rin inaayos yung trabaho mo. Gusto mong mawala ng trabaho? Naku sir, pasensya na po. Aayusin ko na lang po, wag niyo lang po ako tanggalan ng trabaho. Yung pinapagawa ko sa yung isa, tapos mo na? Umiling naman ang ginang at galit na ginulo ni Sir Kevin ang buhok niya dahil sa frustration. You're fired! Mga salitang dumagundong sa apat na sulok ng kwartong ito. Lumuhod naman ang ginang dahil doon. Wala man lang bang galang sa nakatatandang lalaking to? Naku ma'am, tumayo po kayo dyan. Pilit kong pinapatayo ang ginang na umiiyak na ngayon, pero patuloy pa rin siyang nagmamakaawa kay Sir Kevin. Demonyo ka talaga, Kevin. Wala na akong pakaalam matanggal man ako o maalis. Hindi ko kayang tingnan ang mga nangyayari. Alam mo ikaw? Dinuro-duro ko na siya dahil sa galit ko. Wala ka man lang kagalang-galang sa matatanda. Parang nanay mo na yan eh.
Pinigilan niya ang kamay kong nanduduro-duro sa dibdib niya. "Huwag kang mga alam dito." Galit niyang sabi sa akin. Paano hindi ako mangingialam? Lumuhod niya sa kanya yung taong nagmamakaawa na, tapos tinanggalan niya pa ng trabaho. Hindi sila Diyos para mapabilis ang trabaho nila. At lalong hindi ka Diyos para luhuran ka. Ang dami-dami mong pinapagawa tapos gusto mo matapos nila agad? Nagkamali lang sila, tatanggalin mo na? Para malaman nilang mali nila, kumpanya ko ito. At sabay-sabay kaming babagsak kung ipagpapatuloy nilang katangahan at kabobohan nila. Gago ka pala eh. Malakas kong sigaw sa kanya na nagpakalaki ng mga mata niya. Alam mo ba kung bakit hindi nila natatapos ang mga trabaho nila na maayos? Dahil galit mo na lang lagi nilang iniisip. Minamadali nila lahat dahil nagmamadali ka. Ikaw nga number 1 company sa Pilipinas. Pero sa dami ng award na nakuha mo, may nakuha ka bang Best in Human Resource? Di ba wala? Nakita ko lahat ng awards ng company mo, pero ni isa sa Human Resource ay hindi ka nakakuha ng Best. Subukan mo kaya magpakabait sa mga empleyado mo. Baka sakaling best with the best company ka pa. Prine-pressure mo sila. Hindi na sila nakakapagtrabaho dahil sa gusto nila. Nagtatrabaho na lang sila dahil sa gusto mo. Mahaba kong paliwanag at sigaw sa kanya. Hinila ako ni Mrs. Evangelista na nakapasok na pala sa office ni Sir Kevin, pero inalis ko ang pagkakahawak niya sa braso ko. Hayaan mo ako, Mrs. Evangelista. Sa ginagawa mong yan, maaalis ka sa trabaho mo. Wala akong pakialam. Sigaw ko sa kanya at hindi ko na siya pinansin at ibinalik ang atensyon kay Kevin. Sana naman mag-focus ang kumpanya mo sa fashion. Dahil kung masaya sila sa trabaho nila, mas mapapaunlad pa nilang kumpanya mo dahil nakakapagtrabaho sila na maayos. Ayusin mo ang hiring processes at sa employee benefit at sa marami pa. Number 1 company ka ha, pero hindi naging best in human resource. Napangisi ako dahil sa mga sinabi ko. Pansin ko ang katahimikan niya kaya kinuha kong timing para sabihin lahat ang gusto ko. Sana alam mo yung employer-employee relationship. Gandahan mo naman ang relasyon sa mga empleyado mo. Tinalikuran ko siya at pinatayo ang ginang. Siya nga pala, hindi mo na ako kailangan tanggalin sa trabaho ko because I quit. Inihagis ko sa kanyang ID ko at mabilis na kinuha ang bag ko. You're not going to leave this company. Kalmado niyang sabi. Pero hindi ko siya pinansin at lumabas kami ng office niya. Pinagpatuloy ko ang paglalakad ko habang akay-akay ko si Mrs. Cruz. I said you're not leaving. Baka nakakalimutan mong 2 taon ng kontrata mo. Rinig kong sigaw mula sa likuran ko na naging agaw atensyon ng sigaw niyang iyon sa mga empleyado niya. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.